Titus chapter 2, verses 11 to 15. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Let us pray. Dakilang Diyos, basbasan mo po at pagpalain ang pagbasa namin ng iyong banal na salita. Dakilang Ama, aming Panginoon, nandito kami to worship you in spirit and in truth. Nandito po kami to listen to your word. May you again bless our hearts, O God. May you talk to us. Please give us spiritual sensitivity, and may we realize that the reason why we are listening to your word para kami po ay maapektuhan. Nawa ang positibong epekto ng salita mo ay mahayag sa buhay ng bawat isa sa amin. And thank you for giving me this opportunity once again to minister to your people. Thank you so much. Alam mo po kung gaano ko po kamahal ang church na ito. Alam mo po kung gaano sila kahalaga sa aking pong puso. At ang aking heart's desire ay ang maging channel ng iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin. Totoo po, Panginoon, na ang iyong salita ay aming laging kailangan. Basbasan mo po kami, dakilang Diyos, at muling kausapin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, now be seated. Maraming salamat po. Alam po natin na si Apostol Pablo po ay very consistent sa pagtuturo sa tinatawag nating Christian living. So it is one thing for us to learn doctrines from the Word of God. Kasi ang Bible po, doctrinal book po yan. Ibig sabihin, napakarami pong mga doktrina na itinuturo po ang salita ng Diyos at kinakailangan po sa usaping doktrina, maging accurate po tayo. Ang ibig ko pong sabihin, bilang mga mananampalataya, it is good na tayo po as we continue on, nag-grow din po tayo sa kaalaman sa mga doktrina at alam din po natin kung paano paninindigan ang tamang doktrina. Amen? Yes, ang Bible po ay naglalaman ng mga doctrines, mga kapatid. And we can observe that the Apostle Paul, sa kanyang mga panulat, talagang balancing-balansi po siya. Siya po ay nagpe-present ng mga doktrina, and at the same time, meron din po siyang challenge para po sa practical Christian living. So mga kapatid, hindi po pwedeng paghiwalayin po yung dalawa. Sapagkat ang tamang pamumuhay ay dapat resulta ng tamang doktrina. Kapag tayo po ay nasa tamang doktrina, dapat po ang resulta nito tamang pamumuhay. Nakakahiya na nagke-claim na tama ang doktrina natin pero mali ang pamumuhay natin. Lalo na kung makakakita tayo ng alam po natin na nasa kalipunan na mali ang katuruan, nasa kalipunan na mali ang pananampalataya, pero minsan mas tila matuwid ang kanilang buhay kaysa sa atin. So we better consider and please bear in mind that as believer in Christ, mga kapatid, we should know how we should live. We should know how to live. Paano po tayo dapat mabuhay? Yung pong alam na alam ng marami sa atin, yung 2 Corinthians 5:17, sabay-sabay nga po tayo, 2 Corinthians 5:17, ready, begin. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Diyan po sa isang talatang yan, makikita nyo po na ang inaasahan sa mga tunay na mananampalataya, una po, yung tinatawag nating a changed life. Yung buhay na binago. Kung ang gagamitin nating termino ay identity, ang dapat pagkakakilanlan sa mga Kristiyano, may bagong buhay. Amen? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Therefore, ang identity natin dapat nakikita sa pamagitan ng binagong buhay. This is about a changed life. This is about a clean life. Diba? All things are passed away.
Mga kapatid, sa ating buhay bilang mananampalataya, yung mga hindi na nararapat, yan po'y dapat napapalis na. Amen? Dapat lumilipas na po iyan, mga kapatid. Dapat malinaw sa iyo na bilang Kristiyano, hindi ka na para sa mundo, hindi ka na para sa kasalanan, hindi ka na para sa bisyo. Amen? Kaya po, huwag tayong maa-attract sa mga kalipunan na para dumami lang, na para maging maganda lang ang datingan sa mga tinuturuan, pwede pa rin ang kahit ano. Maniwala kayo mga kapatid na ang isang tunay na mananampalataya sa usapang identity, kailangan po makita ang buhay na binago at ang buhay na malinis. Amen? Mga kapatid, not only that, but also a Christ-like life. Kasi yun po yung pinaka-goal. After na tayo po'y iligtas, babaguhin ang buhay natin, winawalis ang dapat mga alisin sa buhay natin, mga nagsisilipas yan. Mga kapatid, kaya tayo po ngayon ay huhubugin na sa image ng ating Panginoon. Amen? Yun po ang pinaka masasabi po nating goal, ultimate goal, Christ-likeness. And I believe you will admit, like ako po, inaamin ko po, that is very hard to achieve. Napakahirap na maabot yung level ng Christ-likeness. Because even though mananampalataya na tayo, aminin po natin mga kapatid na may maraming pagkakataon pa rin na lumilihis tayo, sumasablay tayo, at tayo po mga kapatid ay nakakalimot at hindi basta-basta mapagtagumpayan ang maraming bagay na dapat sana napagtatagumpayan na natin. So let me emphasize sa inyo po ngayong hapong ito. Yung pong ako at ikaw, you and I, how you and I should live. How every genuine believer should live. Mga kapatid, una po sa ating po naging teksto, let us live and we should live differently and distinctly. Amen? Dapat mabuhay po tayo ng kakaiba. Iyon po ang sabi dito po sa verse number 11 and 12. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Mga Kristiyano, isang bagay po na dapat lagit-lagi nagiging paalala sa atin. Kasi may mga pagkakataon po ang hirap naman sa church natin, hindi mo pwedeng gawin to, hindi ka po pwedeng pumunta sa ganito, hindi po pwede sa atin yung ganito. Mga kapatid, yun nga ang nagpapakita ng pagiging kakaiba natin Di ba? Kung sasabihin natin Kristiyano tayo, tapos pwede rin natin gawin ang lahat ng ginagawa ng mga nasa mundo, po pwede rin natin gawin ang mga ginagawa ng hindi Kristiyano. Nasaan ang distinction, mga kapatid? We should live differently. Amen? Sa usapang ugali, dapat maging kakaiba po tayo. Sa usapang kalayawan, dapat maging kakaiba tayo. Sa usapang lakad ng mundo, dapat maging kakaiba tayo. Mga kapatid, mga minamahal, sa disenyo ng Panginoon, maliwanag na kapag ka Kristiyano ka, hindi po pwede nakaayon ka talaga ng mundo. Sa usapang kaisipan, sa usapang lakad, sa usapang pamumuhay, sa usapan na puso, mga kapatid, maging sa appetite natin, iba talaga dapat pag Kristiyano. Sino sa inyo ang halos nakukumpleto nyo yung Believer's Breakfast with BFDB? Diba? Mga kapatid, hindi kayo obligado dun Diba? Hindi obligado ang kahit sino. Meron bang pagkakataon na sinita kayo dahil hindi kayo nakinig ng Believer's Breakfast? Meron ba sa inyong nirebuke dahil di kayo nakinig ng Feasting on the Divine Verses? Hindi po ba mga kapatid? Wala naman po tayong sitahan dyan. But listen, mapapansin nyo po na ikaw parang hinahanap-hanap mo. Yung appetite. Sapagkat pagka-Kristiyano ka, ibang-iba ka sa mga hindi Kristiyano. Mga kapatid, pagka hindi Kristiyano, mainipin yan sa salita ng Diyos. Pagka hindi Kristiyano, hindi mag-e-enjoy yan sa gawain, sa ministeryo. Hindi basta maa-appreciate niyan ang mga bagay na may kinalaman sa Panginoon. Pero tingnan nyo po, pansin nyo po, obserbahan nyo po na ang mga tunay na Kristiyano, tayo ay nag-e-enjoy sa mga bagay na ukol sa Panginoon. That is exactly what the Apostle Paul told to Titus.
Di ba? Said to Titus, yun ang sinabi niya. Di ba? Yun ang eksaktong sinabi niya, mga kapatid, na kung ganito ang mundo, kakaiba tayo dapat. Mga kapatid, yung distinction. Kaya nga meron tayong tinatawag na Baptist distinctives. Ibig sabihin, we should live differently. Meron sanang buhay na kung saan magpapaging kakaiba po sa atin. Yung distinction natin, Kristiyano pala yan. Kaya pala hindi na pwede sa inuman. Kristiyano pala yan. Kaya pala paglinggo nasa church. Kristiyano pala yan. Kaya pala kahit prayer meeting, dumadalo. Kristiyano pala yan. Kaya hindi nangihinayang sa pagbibigay. Kristiyano pala yan. Kaya enjoy na enjoy sa pagsaserve, mga kapatid. Amen? Kaysa doon sa, Kristiyano pala yan. Saved pala yan. Member nyo pala yan. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang eksaktong sinabi ni Paul kay Titus. We should live differently. Mga kapatid, distinction is very important. Sa usapang relasyon, dapat ibang-ibang magmahalan ang mga kapatiran. Amen? Hindi ba? Parang ang punto po, ang mundo paligsahan, ang mundo inggitan, ang mundo siraan, ang mundo mga kapatid selosan, ang mundo makikita nyo po, lagi po nandoon yung mga competition, nandoon po yung mga criticism. Sana sa usapang magkakapatid sa Panginoon, dapat build upan tayo, dapat loving one another, dapat encouraging one another, dapat praying for one another, dapat embracing each other. Amen? Yun po ang magpapaging iba. Natutuwa tayo, yung mga bata natin, hindi nyo makikita nagpaligsahan sila. Kasi yan ang nakikita nila eh. Gumaganap sila sa role na dapat nilang gampanan, and it is good to develop that kind of attitude na ang bawat isa sa kanila, ina-appreciate ang bawat isa. Maliban na lang kung may narinig kayo na nag-uusap sila, "Uy, mas magaling ako sa iyo ha, mas maganda yung acting ko." Meron bang gano'n mga bata? Kulit lang naman ang narinig ko eh, kulit lang. Pero yung appreciation sa isa't isa, di ba? Mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong gawain, ang pinakaiiwasan po natin, yung kapag ka nag-usap-usap tayo, kasiraan ng iba ang pinag-uusapan. Mga kapatid, sa usapang ugali, pamumuhay at lakad, dapat mabuhay ang bawat nagsasabing totoong Kristiyano na kakaiba. Amen? We should live differently, distinctly. Yan po ang dapat. Denying ungodliness shows distinctions from the world. Yun po ang dapat. And then second, we should live decently. Sa usapan po ng live differently, ang pwedeng bigyan natin ng emphasis is separation. Di ba? Yung separation. Yung bang idea na sinabi po mga kapatid, na hindi dapat makiisa, makiayon sa pag-iisip ng sanglibutan. Ang sabi ng Romans 12 and verse number 2, "And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." Malinaw po yan, mga kapatid. Love not the world. 1 John chapter 2, verse 15, 16, and 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life, it is not of the Father, it is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Amen? James chapter 4 and verse number 4, "Ye adulterers and adulteresses, know you not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God." Malinaw po na sa declaration, ang Kristiyano hindi dapat kaayon at hindi dapat sunod-sunuran sa sanglibutan. Amen? So ikalawa po, ang bibigyan pansin naman natin dito is sanctification. Okay? We should live decently. Doon po sa eksaktong sinabi, yung pong term na ginamit po, sobriety, righteousness, godliness, mga kapatid, yung kabanalan na dapat, yun ang ating ikinabubuhay. Isinapamumuhay. Kaya nga, tinuturuan din po natin
ang mga Kristiyano kung paano dapat nagbe-behave. Diba? How we should conduct ourselves. Mga kapatid, hindi po tayo nagdidikta na dapat bago ang damit kapag pupunta sa church. Pero gusto po nating sa usapang buhay Kristiyano, makita naman ang kadisentihan. Amen? Makita ang kadisentihan sa maraming larangan. Kaya nga sabi ko po, there are times that the Apostle Paul is giving emphasis sa practical Christian living. Yung pong buhay na dapat sinapamumuhay ng mga Kristiyano. Kahit na magpakalalim ka, kahit na sobrang galing mo pa sa usapang doktrina, kung palpak ang buhay mo, kung lihis ang buhay mo, kung walang kadisente ang buhay mo, kung walang kakaiba ang buhay mo, wala rin pong kwenta ang pinalalabas mong galing mo at kaalaman mo sa doktrina. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, importante na ako at ikaw ay laging mapaalalahanan. Dapat sa mundong ito, sa buhay natin sa mundong ito, tayo ang kakakakitaan ng maayos na pananamit, ng maayos na pag-uugali, ng maayos na buhay, mga Kristiyano. Dapat alam natin that every believer should be meet for the master's use. Amen? So, yun po, yung sabi nga ni Pablo, binanal na kayo. Ang ibig sabihin po, yung idea rin na yung mga dating bagay ay nagsilipas na. We should live decently. Pangatlo po mga kapatid, we should live devotedly. We should live devotedly. Ang sabi po ng verse number 13. Okay, verse number 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people. Listen, zealous. Zealous of good works. Ito'y usapang service naman. Diba? Ito ay usapang service. Mga kapatid, ang Kristiyano po ay inihiwalay sa sanglibutan, pinapaging banal para po sa master's use. Para ako at ikaw ay maging kagamit-gamit sa Panginoon. Kung magpapakatotoo po tayo ngayong hapong ito, sapat ba na ikaw ay dumadalo ng church o ibang-iba ang joy na maramdaman mo na nagagamit ka ng Panginoon? Very fulfilling eh. Binayaran ba yung mga teachers? Pero tignan nyo naman ang saya ng mga teachers. Sa accomplishment ng ministeryo na kung saan talagang nag-attract ng napakaraming mga bata, nakapag-imbita ng maraming kaluluwa mga kapatid, at nakapagbigay, nakapag-impart ng mensahe through that play, Kalye 14. Pag dinaman nyo po yung mga teachers, parang naabutan ng malaking pera. Yung saya. Mga kapatid, ang usapang ministry, ang saya mo, hindi ko ano matatanggap mo. Actually, galing po ako sa isang church. Kanina. Diba, habang nanduroon po ako sa gathering, kasi ito pong church na ito, exaggerated lang ang pagkakasabi. 100 beses ko na pong inimbitahan ang ating pong speaker. Sipin nyo, 14 years pa lang po yung church nila, 100 beses na raw po akong ini-invite. At ngayon lang daw po sila napagbigyan. At ang pinaka-puso po niya is to encourage and to challenge the believers, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po, mga minamahal, parang sa isip-isip ko, yung pakiramdam na, sino ka ba para hangarin o nasain ng mga churches? It is the genuineness of your heart. It is the sincerity of your heart. It is the desire na ma-impart mo sa kanila yung mensahe. It is my desire to serve my master. Amen? I'm not serving them, I'm serving the master. Ang nagiging object yung mga tao, but actually, ginagawa ko ang lahat as my service to God. Kapatid, para hindi ka maapektuhan, pagka nagsilbi ka, kahit tao po yan, ang laging itatak mo sa isip mo, service mo sa Diyos yan.
Minsan kasi pag hindi pinalakpakan, pagka hindi pinuri, kapag hindi napansin, pag hindi na-recognize. Minsan nga magtuturo ka pa ng mga tao kung bakit hindi mo gagawin ang kalooban ng Diyos eh. Minsan maghahanap ka pa ng pwedeng sabihin mo na nakatisuran mo, kaya ka tumigil, kaya ka hindi umaten, kaya ka hindi nag-serve, kaya ka hindi nag-join. Mga Kristiyano, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, kung talagang genuine believer tayo, ang dapat buhay natin devoted sa Diyos. We should live differently. We should live decently. And we should live devotedly. So sabi ko po sa kanila, sa totoo lang, medyo very humbling po eh. Yung bang alam mo naman na kung tutuusin, in my heart, I really want to serve. Tapos, medyo tingin ko, makatutulong po talaga sa church, yung ilang mga klase ng ministeryong ginagawa po natin. Kasi yung iba, ang thinking nila, kaya, di ba, si Bishop, kung saan nagpipreach, love gift yan. Tanungin nyo yung mga nakakasama ko. Biyahe pa lang po eh. Hindi ka pa napupunta doon sa lugar. Magagasolina ka, kakain kayo. Di po ba? Kung may kasama ka pa, depende pa sa kasama yan. Di ba, Brother Edson? Depende pa sa kasama yan. Yung pag napagsabay mo si Brother Edson at saka si Pastor Jason, wow! What a tandem, what a combination. Amen? Sila yung nakaalalay lagi sa akin. Di ba? Kapag mayroong hindi kakayanin ni Bishop, nandito tayo para umagapay, umalalay. Ang ibig ko pong sabihin, sila mismo makapagpapatotoo. Di ba? Sila mismo, yung mga laging nakakasama ko po. Sila Brother June, sila Preacher Jojo, lahat ng nakakasama ko mga kapatid. Alam po nila na kung ang usapan, love gift lang, hindi na ako aalis dito. Ang babait nyo eh. Puro generous kayo eh. Pwede nga po na hindi ako umalis. Mas pinagpala ako financially o materially pag nandito ako eh. Kasi marami sa inyo maiinit ang ulo eh. Di ba? I mean, hindi po yun. Service ang dahilan. Kasi alam ko yung calling ko eh. Alam ko yung specific calling na meron po ko sa Panginoon. At hindi po pwede, nandun ako sa convenience ko. Mga kapatid, tatanungin ko kayo, ano ang conveniente? Yung nandito lang ako sa church, pagkatapos nito, wow, fellowship tayo. At sigurado namang, di ba, may mga magyayaya sa iyo sa Starbucks, di ba? Sa ramen, at saka saan pa ba? Diyan po sa, kwek-kwek, at saka sa... Kapatid ko, alam nyo lang, yung saya ko, yung pag nandito ko, tapos nakaka-fellowship ko kayo. Ngayon, heto na naman, pagkatapos ito, sigurado, parang rapture na naman ang dating nito. Baka pagkatapos ng prayer, nasaan na si Bishop? Nag-rapture ba? Kung tiyak kang ligtas ka, wag mong iisipin pag nawala ako, nag-rapture. Yung kung tiyak na tiyak mong safe ka, tama? Engagement lang po yun, mga kapatid. Diba? So, kaya yung pastor gulat na gulat eh. Diba? Bakit? Kasi layo nun. Ang layo nun. Sigurado nag-diesel kami. Sigurado po kahit papano, kumain kami, gumastos kami. Tapos nagulat siya. Yung love gift ibibigay sa kanya. Kasi tinuturo ko po doon sa church na magandang ma-appreciate yung po yung speaker sa anniversary nyo. Pero ang lalong magandang ma-appreciate natin yung pastor natin. So, I believe, nagbarka na sa kanila yon at may isip na nila. Kasi sabi ko, gusto ko po ito, tanggapin. Dahil kailangan namin, may project po kami. Yung family namin, may project kami. May ini-accomplish kami. Kaya lang, sabi ko, parang mas maganda ho sana kung nakikita nyo dapat i-appreciate yung speaker, mas dapat po, kaya tinatanggap ko po, pero payagan nyo munang sa kanya po natin ibigay ito kasi siya po yung for 14 years kasama po ninyo, nagpagal sa inyo, mga kapatid. Kung ang punta mo sa ganun, kung ang trabaho mo, talagang para doon, mga kapatid, hindi. Lahat ng ginagawa natin, yan po'y service for the Master. And as believer, as genuine believer, we should serve the Lord. Diba? Kaya nga lagi kong pinapaalala, pagka may specific ministry ka, tapos easily iiwanan mo, mga kapatid, hindi devotion ang tawag doon.
Ang devotion po, ang ibig sabihin, pinagsama-sama na po yan. Faithfulness, loyalty, surrendered life, commitment. Pagsamasamahin po natin yan. Yung bang ang idea, ano man ang mangyari, talagang ikaw para sa master's use. Amen? Live devotedly. Service. Huwag pasikat. Ha? Ina-appreciate natin yung mga nagle-labor. Ina-appreciate natin yung mga nagsiserve. Pero meron o walang appreciation, just serve. Di ba? Hindi nabanggit ang pangalan mo. So far, wala pa naman akong nararamdaman na pag hindi mo na shoutout ang pangalan nila, lalo na pagka mabilis, wala naman. Talagang hindi yun ang concern nila. Pero aminin natin na nakakakilig pagka nasa shoutout tayo, di ba? Lalo na kung 7 beses na, puro ikaw ang nasa shoutout, di po ba? Mga kapatid, tandaan nyo po, more comments, more chances of shoutout. Kaya pagka nanonood kayo, halatang-halata natin si Brother Billy, nasa unahan yan, tapos hindi po mababanggit. Mapapansin nyo, magbababanggit na naman doon yan. Gustong ma-shoutout, mga kapatid. Matutuwa ka sa lahat ng pinupuntahan ko. Meron pong pamilya sa La Union, di ba? Sa La Union, may pamilya po doon. Pastor, ibang-iba po talaga yung kilig pagka nasa shoutout. Yung ideyang hindi po para doon lang siya nakaabang. Kasi okay lang sa kanya nung hindi siya nasa shoutout. Pero nung naramdaman niya na na-shoutout siya. Mga kapatid, alam niyo po, isang bagay na gusto kong sabihin, hanggat po pwede, gusto nating i-motivate ang lahat ng mga nagsiserve. Pero may times na meron pong hindi makakanotice ng ginagawa mo. Nasa pagsiserve mo, parang ang pakiramdam mo nag-iisa ka. Nasa pagsiserve mo, parang baliwala sa iba. Huwag kang mag-alala. Sa tunay na buhay na deboto sa Panginoon, purihin ka o hindi ka purihin, ma-shoutout ka o hindi ka ma-shoutout. Mga kapatid, i-comment ka o hindi, premyuhan ka o hindi, sapagkat deboto ka, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Ako nga po, busy na eh. May mga times, ang pakiramdam ko, parang nag-iisa ako eh. Pakiramdam ko lang yun. Alam kong never na mag-iisa ang totoong mananampalataya sapagkat may nangako sa ating He will never leave thee nor forsake thee. Pero alam niyo po yun. Minsan, because of tiredness, sometimes because of yung exhaustion, yung ba, kasi kapag ang pakiramdam mo, nasosobrahan ka din, napapagod ka. At alam niyo po ba, pagpagod, I remember Elijah. After winning the battle, after his victory, sa isang iglap, iba na kaagad ang mood niya, gusto na niyang mamatay. Ang pakiramdam niya, hindi siya mas magaling sa kanyang ama. Ang pakiramdam niya, walang kwenta ang buhay niya. Kaya ang sabi niya, Lord, take now my life, for it is better for me to die than to live. Mga kapatid, ibang klase po yun. Wag na kayong manibago. Aamin po ako sa inyo. Pero hindi ko naman naiisip yung mamatay. Hindi naman. Pero may mga times, yung parang ang pakiramdam mo, bigat-bigat ng dibdib. Just serve. Be devoted. Mga kapatid, kasi ang isang marka, ang isang pagkakakilanlan, ang isang dapat maintindihan natin bilang Kristiyano, yung tayo po yung zealous of good works. Opo. Mga kapatid, dapat tayo po yung masigasig sa mga gawang mabuti. Dapat tayo po yun. Hindi ba? Sinasabi natin sa message natin, bilang mga genuine believer, let us choose to do good. Amen? Let us choose to do good. Let us continue in doing good. And let us cleave to that which is good. Diba? Choose to do good, continue to do good, and cleave to that which is good. Ano man ang mangyari, mga kapatid. And I am telling you this afternoon, it is always good to serve the Lord. Amen? Yun po ang dapat. Sana po ngayong umattend kayo, ang service na ito, alam nyong service para sa Panginoon. Amen?
Yung mga kumanta, sana po ang takbo ng isip nyo, service nyo yan para sa Panginoon. Yung mga tumutugtog, sana malinaw sa inyo, service nyo yan sa Panginoon. Sasabihin ko, kung kumakanta kayo sa choir, service nyo yan sa Panginoon. Kung tumutugtog ka ng keyboard, service mo yan sa Panginoon. Kung nag-a-usher kayo, service nyo yan sa Panginoon. Kung nagsosolwin kayo, service nyo yan para sa Panginoon. Orkestra kayo, tumutugtog kayo, service nyo yan para sa Panginoon. Nagpipreach kayo, service nyo yan para sa Panginoon. Nag-handle kayo ng mga bata, service nyo yan para sa Panginoon. Nag-home Bible study kayo, service nyo yan para sa Panginoon. Ano man ang ginagawa natin, dapat service natin para sa Panginoon. Amen? At kung totoo yan, anumang sitwasyon, hindi dapat makapigil sa iyo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Alam niyo po, ang hinangaan ko lang Moody, si D.L. Moody. Pero ang pinakamahirap i-handle ng Kristiyano, yung moody Christian. Naku, pagka maganda ang mood, nag-aapoy, mga kapatid. Oo. Pero kapag wala sa mood, parang dagat-dagat ang apoy. Di ba? May mga ganun po eh. Yung bang ang Kristyanismo para sa kanya, depende sa mood. Oh, ba't ka sumama ngayon? Feel ko po kasi eh, feel ko eh. O kapatid, bakit ayaw mo sumama? Hindi ko po feel. Mga kapatid, devotion ba ang tawag dyan? Samantalang yung 3 ang Hebrews, hindi ba? Itatapon na sa burning fiery furnace, ayaw pa rin lumihis, ayaw pa rin bumitaw, ayaw pa rin bumigay. Mga kapatid, pagka alam mong sa Diyos ka naglilingkod, ano man ang mangyari, magpapatuloy ka lang. Sa usapan ng service, be devoted. Diba? Let us live, and we should live differently. We should live decently, and we should live devotedly. The message is about separation, sanctification, and service. Ganyang kaiksi po ang preaching natin, pero gusto ko pong sabihin sa bawat isa na ito po'y paalala na hindi mo dapat tingnang mababaw. Ito po'y dapat pahalagahan natin. Let us always remember that everything na ginagawa natin, ito'y laging para sa Panginoon. Dapat para sa Panginoon. Kaya po, ako at ikaw, paano ba talaga tayo dapat mabuhay? Okay? How genuine believer should live. How every genuine believer should live. Yan po ang itinuro ni Apostol Pablo. Pag tiningnan niyo po dito sa ating mga talata, sabi ko nga, if you will observe and if you will study the life of the Apostle Paul, there are times na talagang masyado yung diin niya sa doktrina. Pero you can also notice na napakaraming times that the Apostle Paul is very particular and giving so many emphasis sa buhay bilang Kristiyano. Personal epistle, church epistle, sa dami ng sinulat ni Apostol Pablo, wala kang mababasang aklat na hindi siya nagtackle about sa practical Christian living. Yes, sa mga churches, sa Corinto, di ba? Mga kapatid, sa mga taga-Efeso, pansinin niyo po, lagit-lagi meron pong usapin o pagtuturo, paalala sa Christian living. Diba? So, nililiwanag po niya, huwag kayong paisa sa dyablo. Yan ang sinabi niya sa mga taga-Korinto. Huwag kayong mga parang sanggol sa Panginoon na nagkakanya-kanya kayo, na nag-aaway-away kayo. Ano tawag doon? Diba? Practical Christian living. Sa mga taga-Efeso, paano raw tayo dapat lumakad, mga kapatid? Hindi po ba? So, mapapansin niyo po yan sa mga church epistle, sa personal epistle, walang problema, walang pagtatalo that the Apostle Paul is actually teaching them about doctrines, but we cannot deny the fact that the Apostle Paul is also giving emphasis sa usapang buhay bilang Kristiyano. And that is the reason why you and I should realize and you should know, we should know how we should live. Paano tayo dapat mabuhay? Ano yung tatlo? Live differently. Dapat iba sa mundo ang buhay natin. Second, decently. Kung merong kakakitaan dapat ng dissenting pamumuhay, Kristiyano po yun. And let us live. Actually, yung salitang devotion, ang bigat na term yan eh.
Diba? Napakatinding termino yan eh. Yan yung tipong kahit patayan na eh, hindi pa rin po talaga titigil po yan mga kapatid. Kahit gaanong panganib, kahit gaano pong mga atake ng kaaway, hindi po titigil ang isang taong deboto. Amen? Kaya I hope and I pray na ngayong hapong ito, naging pagpapala po sa atin ang mensahe. How you and I should live. How every genuine believer should live. Tumayo po tayong lahat. We should live differently, a changed life. We should live decently, a clean life. We should live devotedly, a Christ-like life. Separation, sanctification, service. Habang tumutugtog ngayong hapon, gaano ka-importante sa iyo ang mabuhay para kay Kristo? Gaano natin binibigyan ng weight ang Christian living? May disenyo ang Diyos sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Masasagot po ng mensaheng ito ang mga na-observe mo sa buhay mo. Kung bakit lagit-lagi nababagabag ka pag hindi ka nakakadalo kasi yung Espiritu ng Diyos ang bumabagabag sa iyo. Bakit yung appetite mo nasa mga bagay na kung saan ang mundong ito hindi nila gusto? Yun ang disenyo ng Panginoon sa iyo bilang tunay na mananampalataya. Ngayong hapong ito, mga kapatid, kung sa paraan ng pagsaway, habang tayo po'y nakikinig, kinilos tayo ng Panginoon, ang maganda pa rin talaga ay ang magpasakop tayo sa Kanya. Sabi nga po ng pangangaral ng ating pong future preacher, talagang ang lakad na dapat nating lakad ay lakad na ayon sa kalooban ng Diyos. Yung bang susunod tayo perfectly. Yung mag-ooperate tayo patiently para po yung preservation ng Panginoon. Yun ang ating makamtan. Ang Kristiyano po ay bagong nilalang. Mga kapatid, baka tinitingnan nyo po mababaw ang preaching. Baka ang hindi natin nakikita, may purpose ang preaching na ito. Ang sabi po, all things are passed away. Behold, all things are become new. If the Lord talked to you this afternoon, if the Lord touched your heart, if the Holy Spirit is convicting you, the altar is now open for you to humble yourself before God, to ask for His forgiveness kung kinakailangan, and to thank the Lord for talking to you this afternoon, for confronting you, for correcting you, for enlightening your mind. Maybe, this message is an encouragement to you. Ito ang magandang pagkakataon. What a reminder. How you and I should live. How every genuine believer should live. We need to live differently, decently, and devotedly. Sige po. If you really want God to use you, let us apply this message. Magpakababa tayo. Magpakatotoo po tayo. Gracious, loving Father, thank you so much for talking to us once again. Thank you for giving us the opportunity once again to hear thy precious words. Kailangan po namin ng mensahe. Lalo na po sa realidad na kung tutusin po sa usapan doktrina,
Marami po sa amin marahil maalam. Marahil po maraming malalim. Marami po ang pwedeng makapagturo na o ang pag-uusapan, doktrina. But this afternoon, Lord, binigyan mo ng diin sa amin ang halaga ng pamumuhay na nararapat bilang mga tunay na Kristiyano. And please, Lord, gabayan mo po kami. Bigyan mo po kami ng lakas. Laging turuan mo po kami na lumakad ayon sa iyong kalooban. Sa usapang ugali namin, baguhin mo na po kami, Panginoon. Sa ugaling bisyo po, alisin mo na po ito sa amin, Panginoon. At sa usapang pong pagpapagamit sa iyo, nawa magpagamit po kami na talagang meron pong masayang puso na nai-enjoy po namin at naroon ng debosyon na anuman ang mangyari, knowing that the ministry we are doing is your ministry, talagang magpapakadipoto kami, Panginoon. We will embrace the ministry that you entrusted to us. Lord, please, nawa ang bawat isa po ay naliwanagan. Nandito po kami, Panginoon, nagbababa ng aming mga sarili sa iyo, kumikilala sa aming pagkukulang at humihingi ng lakas na aming kailangan upang mai-apply po namin ang mensaheng ito. O Diyos, aming Ama, igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Go back to your seat, please.